UBL, puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng Okay, isang magandang tanghali sa ating mga giliw na tigapakinig. Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Magandang tanghali sa The Man Behind Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, Police Colonel Ben Leonard Capili. Magandang tanghali din sa ating District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Magandang tanghali sa ating Chief PNP. Thank you very much for dropping by yung ating mga kasamang reporters from ABS-CBN dati. Si DDS, regards daw. Sabi ni Dolan Castro, ni Jerome Lantin at ni Roberto Tan, all from ABS-CBN. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mall of Asia. SM Mega Mall. Located at EDSA, corner Doña Julia Vargas Avenue, Ortigas Sender, Mandaluyong City. And also, thank you very much sa Baliwag Lechon Manok and Liempo at State DBO Corporation. Siyempre, no, pababatiin muna natin. At you can view us live over DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. At nasa YouTube din po kami. Ngayon din po sa inyong talapihitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Thank you very much pala sa aking pilot, Police Corporal Robin Barameda. Gayon din sa pilot ng aking co-anchor, si Police Corporal Reyes. Ayun, si Police Corporal Francis de los Reyes. At sa ating technical side, engineer, thank you very much, Nod. Baka kasi hindi kita mabate mamaya. Meron po tayo kasing nais bigyan ng mensahe. Pero mamaya magbabiyahe na naman tayo ng malayo kasama ang ating panauhin. So this time, ating pabatiin ang aking co-anchor ngayon, si Police Lieutenant Michael Marcos Mase. Magandang tanghali sa iyo, partner. Partner, magandang tanghali din po. At nais ko pong
pakilala yung aking sarili. Ako po yung pansamantalang makakasama ng ating partner sa loob ng isang oras mula alas 12 hanggang 1 ng hapon dito po sa DWBL, ang sikat na radio station sa buong Pilipinas. Ako po si Police Lieutenant Michael Marcos Mase, ang pansamantalang makakasama ng ating partner sa Martes na ito. At nais po namin batiin ang aming, siyempre, ang ama ng Philippine National Police, Police General Rodolfo Arcilon Jr. At nais ko rin batiin yung ating ama ng Silangang Distrito ng Kapulisan dito sa Eastern Police District, Brigadier General Wilson C. Asueta, at yung aking Chief ng DICAD, Police Colonel Raylan Patam, at sa Chief ng PIO, Lieutenant Colonel Roberto Santos. Ilang partner, at mag-umpisa siguro tayo para maumpisahan natin yung ating Apurado, no? Apurado. Atin pong ihahatid ang ilang mga sariwang balita mula po sa bulwagang balitaan ng Eastern Police District, San Juan Police Station. Pero bago po yan, ulit nais kong iparating si DDS, regards daw po mula kay Sir Dolan Castro, no? Oo, adapted daw siya ng Kaagapay Class 96. So, tulad ng aking nabanggit kanina, Nold, no? We have 10 minutes after 12 o'clock. And right after that, atin pong ipapasok yung ilang reports, then followed by our guests. Tayo'y magbabiyahe ng medyo malayo ng konti. Tulad ng aking nais, no? Sobrang paghanga sa isang great man na I could consider, no? Bilang kapatid, napakabait na kapatid, no? Napakabait na family man. Siya yung idolize mo, no, na isinama ang kanyang mga kapatid sa tagumpay, lalong-lalo higit sa kanyang pamilya. God saw you getting tired, and a cure was not to be. So he put his arms around you and whispered, "Come to me." With tearful eyes, your family watched you, and so you pass away, although they love you dearly. They could not make you stay. A golden heart stopped beating, hard-working hands to rest. God broke the family's hearts to prove to them He only takes the best. In memory of a wonderful father, brother, a friend, and a great man. The day God called you home, you left everyone good memories. Ang pagmamahal mo, ang gabay sa iyong mga naulilang pamilya. Ikaw ang padre de pamilya, kuya sa mga kapatid, mabuting kaibigan at mamamayan. Ngayon, isa ka ng anghel, Kuya Rick. You were such a good person with so much to give, so much to care, always there for everyone. Your greatness, kulang isang araw para isa-isahin. Sa kapila ng pagiging abala sa pag-iisip, paano papapabuti, makakatulong, di lang sa pamilya, pati sa kapwa. Sa kabila ng tagumpay, nasa iyo na ang lahat. Masayang pamilya, nagawa mo pang ilihim ang iyong karamdaman dahil alaw mo ng malungkot na kapaligiran. Malungkot sa mga naulila, malungkot ang pagkawala mo. Subalit sa iyong paglisan, kapakanan pa rin ng mga tao ang binuo mo.
You're really a great man. Isang paaralan ang iyong pinatayo sa isang liblib na lugar para sa mga kabataang walang kapasidad para makapag-aral. Isang fish pond na pagkukunan ng mga kapuspalad sa isang remote area ang iyong ibinigay. Mahal mo ang iyong pamilya, gayon din ang iyong mga kaibigan at mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoon. Nagari ang kalungkutan di lang sa iyong pamilya, gayon din sa mga taong iniangat mo. Isang tahimik na anak ng Diyos, mapagmahal na ama at kapatid. You will forever be remembered and you will forever stay in our hearts. For the late Kuya Ricardo Dantes Paras, you're always an angel and you will remain in our hearts. Rest in peace with the Lord. Again, condolence to the family of the late Ricardo Dantes Paras. Sobra po tayong saludo, no? Sobra ang ating paghanga. Sabi nga, everyone is proud, no? Kasi he is from rags to riches. At kung marating niya yung sinasabi nating riches partner, no? Hindi siya nakalimot. Ang hangang-hanga tayo, dala niya ang buong pamilya at ang mga kapatid, gayon din ang mga taong nangangailangan at kapos hindi niya kinalimutan. I know that the family is still mourning, but he is now resting in peace with the Lord. Okay, we have 15 minutes after 12 o'clock. And this time, atin na pong ihatid ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Kaagapay Elise Cortez. Okay, si Kaagapay Elise Cortez nakamute ang mic. Ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta, District Director, through the District Community Affairs and Development Division headed by Police Colonel Reynan D. Pata, Chief DICAD, together with the DMFD headed by Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Magaldan, Force Commander, ay matagumpay na naidaos ang Valentine's Day celebration with the community with the Team Feb Ibig na may malasakit, alay sa kapulisan at simbahan para sa mamamayan noong February 14 sa EPD Multipurpose Hall, Barangay Malinaw, Pasig City. Nagsagawa ng medical mission, livelihood caravan serenade, and distribution of flowers, information drive, Oplan Tuli, bloodletting, and distribution of food packs sa mga piling individual mula sa iba't ibang barangay ng Pasig City in partnership with EPD stakeholders. Ito'y naglalayong ipalaganap ang pagmamahal, kagalakan at kaligayahan sa komunidad. Alinsunod rin ito sa programa ng ating Chief PNP na malasakit, kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran. Nagsagawa ng Marriage Enrichment Seminar 4th episode ang Eastern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta, District Director, in partnership with Christ Commission Fellowship na pinasimulan ni Police Colonel Beliner L. Capili, CDDS,
para sa mga piling PNP senior officers at kanilang asawa noong February 17 to February 19, 2023 sa Mount Makiling Recreation Center, Santo Tomas, Batangas. Layunin ng aktibidad na ito na mas lalong pagtibayin ang pagsasama at pagmamahalan ng mga mag-asawa. Alinsunod din ito sa MKK equals K at kasimbayanan program ng ating Chief PNP. Patuloy pa rin ang Bless Our COP School of Leadership Seminar upang hubugin at pahusayin ang leadership skills para sa mga piling kapulisan ng Eastern Police District in partnership with Bless Our COPs, superheaded by Pastor Rene Insyong, BOCSL Admin, na naganap kaninang umaga lamang sa EPD Conference Room, Barangay Malinaw, Pasig City. Arestado ang isa sa mga high-value individual regional level sa ikinasang joint operation ng Ortigas Police Substation 1, SDEU at Station Intelligence Section sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., Chief of Police noong February 16, 2023 sa Barangay Pineda, Pasig City. Kinilala ang suspect bilang alias Kulit, 32 years old, na pawang residente ng nasabing lugar. Nakuha sa suspect ang humigit kumulang 7 grams na hinihinalang shabu na nagkakalagang mahigit 47,000 pesos. Ang naturang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 2, Article 2 of Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang ulat kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, this time atin naman tanggapin ang pag-uulat mula po sa San Juan City Police Station. Wanted person ng San Juan City Police Station arestado sa kasong attempted murder. Ang lahat ng yan ay ang detalye ay ihatid mo Patrolwoman Noreen Navales. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang isang wanted person ng San Juan City na nadakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong attempted murder sa Santolan Road, Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Ang nasabing wanted person ay kinilalang si Sherte E. Dionisio, 48 taong gulang at residente ng Barangay Little Baguio ng naturang lungsod. Kasalukuyang nasa kustudiya at nakadetain sa San Juan City Police Station Custodial Facility ang nasabing suspect. Yan ang ulat kaagapay Noreen Navales. Lalaki arestado sa kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 6. Ang detalye, ihatid mo kaagapay Noreen. Isang lalaki arestado sa kasong estafa at paglabag ng batas pambansa bilang 6 habang nagsasagawa ng patrolya ang mga kapulisan ng District Mobile Force Battalion sa kahabaan ng Araneta Street, Barangay Progreso, San Juan City. Ayon sa report, ang suspect ay sumakay sa isang taxi cab galing Maynila at sinabihan ng driver nito na dalhin siya sa syudad ng San Juan. Pagkarating umano nito sa destinasyon, ay biglang bumaba at humarurot ng takbo ang suspect nang hindi binabayaran ang kanyang pamasahe. Agad namang humingi ng tulong ang taxi driver sa mga kapulisan na nasa lugar. Habang isinasagawa ang verifikasyon at inspeksyon, natagpuan naman ng complainant ang isang jungle knife na may sukat na 6 inches sa likuran ng kanyang taxi na nagsilbing ebidensya. Nadakip ang suspect na kinilala bilang si Louie Pedroso Iseria, 26 na taong gulang at residente ng Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Ang naturang suspect ay agad na idinala sa Substation 3 ng San Juan City Police Station para sa karagdagang investigasyon at para masampahan ng formal na reklamo at ito rin ay inendorso sa Rizal Medical Center para sumailalim sa physical examination. Yan ang ulat kaagapay Noreen Navales. Okay, maraming salamat sa ating police reporters from Eastern Police District, gayon din po sa San Juan City Police Station.
Burger. Ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Ngayon din po maraming salamat sa Baliwag Lechon, ngayon din po sa DVO Corporation. So this time, you are playing yung ABP po ng ating panauhin. Tayo na at maglakbay sa Bataan. No? We are now playing the ABP of Bataan Police Provincial Office. Bataan PPO Report. Unit Overview. Under the stewardship of Police Colonel Ramon Aliaga Velasco as Provincial Director, Bataan PPO have a total of 739 uniformed personnel, of which are 63 police commissioned officers and 676 are police non-commissioned officers. For the police-to-population ratio as a whole, Bataan has a ratio of 1,155 number of population per 1 police officer, meanwhile Mariveles has the highest police-to-population ratio, which is 1:3,058. On the calendar year 2022, Bataan PPO conducted 20,575 checkpoint operations, 24,670 Oplan Sita and Oplan Bakal, 59,075 mobile patrolling, 67,319 beat or foot patrolling, 3,277 Oplan Katuk on expired firearms license holders, 15,044 Oplan Bulabog, and 20,107 Oplan Galugad. 1st and 2nd Bataan Provincial Mobile Force Company conducted 22 major internal security operations, 66 minor combat operations and 865 prophylactic patrolling in highlands and far-flung areas in the province. Crime situation in the province of Bataan. From January to December 2022 there were 1,772 recorded total crime incidents, which is 279 lesser as compared to calendar year 2021, with 2,051 that is equivalent to 13.60% decline in crime occurrence. In terms of 8 focus crimes, which all decreased except for robbery that is greater by 9 incidents, overall index crimes decreased by 53 incidents or equivalent to 25.24% from 2021 to 2022. For the year 2022, crime clearance efficiency hit a remarkable mark of 99.21%, wherein 1,758 were cleared out of 1,772 total crime incidents and with only 14 incidents that is still under investigation. On crime solution efficiency, 1,670 of crime incidents out of 1,772 were solved, giving us a 94.24% efficiency in solving crimes. It also reflects an improvement on our investigative performance during the 2 succeeding years. Accomplishments on focus police operations. Covering the period January to December 2022, different units and police stations of Bataan PPO conducted 358 anti-illegal drugs operations, which resulted to the arrest of 564 drug suspects, and the confiscation of a total of 1,240 grams of shabu and 1,456 grams of marijuana with estimated DDB value of 8.4 million pesos. For the accomplishment against loose firearms, a total of 71 firearm-related incidents were acted upon, which resulted to the arrest of 75 individuals and confiscation of 80 low-powered loose firearms. 133 anti-illegal gambling operations province-wide were conducted with 625 arrested persons and confiscation of bet money amounting to 224,950 pesos, including assorted gambling paraphernalia. To protect the community against all forms of criminality,
Bataan PPO ensures the arrest of wanted persons with its effort of serving 1,014 standing warrant of arrest, which resulted to the arrest of 162 most wanted persons and 852 other wanted persons for various crimes and violations. Bataan PPO significant accomplishments. The biggest anti-illegal drug operations for 2022 was in municipality of Hermosa on the confiscation of 162 grams of shabu with estimated value of 1 million pesos. 2 suspects were arrested during the drug buy bust operation and confiscation of 1 Colt Mach 4 with 4 live ammunition. Another highlight accomplishment is the drug buy bust operation in Dinalupihan, Bataan, which resulted to the arrest of 2 drug suspects and confiscation of 121 grams of shabu amounting to 821,673 pesos. Also the drug operation in Mariveles, Bataan, with the arrest of 4 drug personalities and confiscation of 68 grams of shabu with DDB value of 460,570 pesos. Other awards and accomplishments. Bataan PPO is on top among other provincial and city police offices, being ranked number 1 for 4 consecutive months on the Unit Performance Evaluation Rating region-wide, from September 2022 to December 2022. Recipient of Special Unit Award on having the average number of crime cleared and solved throughout Police Regional Office 3, which is the result of relentless effort in serving the people of Bataan by ensuring positive results of investigation, arrest of suspects and filing of appropriate cases against the accused. Activities with support of the Provincial Government of Bataan. The Provincial Government of Bataan has its full support on the projects and programs of Bataan PPO for the betterment and quality of service rendered to the community. As such, the provincial government sponsored the seminar, legal counseling and cascading of COMELEC resolutions for the PNP personnel for them to be equipped with knowledge in the performance of duty during the concluded national elections. Another LGU-supported program was the 3-day speaker messenger training among Bataan PPO personnel held on March 28 to 30, 2022 at Jardín de Central Resort, Balanga City, Bataan. Marksmanship and firearm familiarization is very essential to police officers in the daily performance of their duty. That training is being undergone by all uniformed personnel of Bataan PPO, with the support extended by Bataan Provincial Government in terms of logistical requirements and venue of the training. Another training sponsored by PGB is the Water Search and Rescue training held on March 7 to 11, 2022 as participated by 50 PNP personnel that will be the asset of the province during disaster response and search and rescue operations. The landmark project of Bataan PPO, Talipapa para sa mga kapatid na Aita, tulong kabuhayan sa panahon ng pandemya, will never be possible without the utmost support of the provincial government of Bataan, with the goal to help the indigenous peoples in extending their livelihood. Bataan PPO and PGB are partners to provide venues for market of their goods and products. For year 2022, PGB supported the repair and renovations of offices and other facilities of Bataan PPO to have a more decent and comfortable workplace. The expenses reached 295,245 pesos in total cost of repair and improvements. The provincial government also extended support in the repair and maintenance of mobile patrols of Bataan PPO to ensure good condition and roadworthiness of these assets. For the previous year, PGB spent 370,958 pesos on repair and maintenance. Likewise, the provincial government is continuously issuing petroleum to Bataan PPO to be utilized by mobile patrols in daily operational and administrative functions of the office. And to sustain the drug-cleared status of the province, PGB is ever supportive to Bataan PPO, PMS, its chiefs of police and to the Provincial Intelligence and Drug Enforcement Unit by granting sufficient drug fund to be used during the conduct of anti-illegal drug operations and other related activities. Bataan PPO target for 2023. Bataan PPO by 2023 is aiming to decrease the number of index crimes by 5% or 8 incidents, in which there are 157 index crimes as of 2022. The crime solution efficiency must increase to 96% as compared to our record of 94.24% solution of crime incidents during the previous year. Arrested wanted persons must increase by 5% or additional 51 accused must be put behind bars. At present there are 3 PNP standard police stations established in Morong,
Orani and Orion MPS and we targeting for additional 3 standard building by 2023. And lastly, to confiscate 100 loose firearms as compared to 80 during the calendar year 2022. Bataan PPO Report. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Ngayon din po, maraming salamat sa Baliwag Lechon Manok kay Mr. Jeff Oreta. Ngayon din po kay DBO Corporation. Siyempre, magandang tanghali kay Atty. Eric Valero, kay DVD Law Office, Atty. Donald, Atty. Bob Page, at kay Wally Bayola. Napakabait ni Wally. The Action Man is watching. Ma'am Kat, magandang tanghali. He is a proud member of PNPA Kaagapay Class 96. Born on March 3, 1974. He had a short stint in the Presidential Security Group after graduation. After that, he was reassigned in Pro Corps in 1997. In 2000, he was assigned to PRO 3, Bataan PPO. His rank then was police captain. In this PPO, he handled various positions including chief of police of the following towns: Dinalupihan, Pilar, Balanga City, Mariveles, and Limay Municipal Police Station. As a police officer equipped with training and experience, he was assigned as Mobile Force Commander and Operations Officers. Some of the highlights of his career are the following. Meritorious promotion from Captain to Major on May 20, 2004 for his gallantry in action during an armed encounter while serving as COP in Dinalupihan, Bataan. In 2003, he led his team to becoming the best municipal police station in PRO 3. In 2008, Best Municipal Police Station Limay Municipal Police Station in PRO 3. 10 Outstanding Mamang Police in Bataan by the Lions Club International 2009. In 2010, PRO3 Best PCR Unit, Mariveles Municipal Police Station in 2011, he was awarded as one of the 8 outstanding policemen in PRO3. He was given the lead PNP award by PRO3 on 2011, Most Outstanding Junior Police Officer in year 2003. He is very well known of being dedicated to his sworn responsibilities, duties as a police officer. His leadership as the provincial director led Bataan PPO to becoming the consistent, highest performing PPO for 5 consecutive months based on the September 2022-2023 Unit Performance Evaluation Rating in Central Luzon. And now we are very proud to present to you amin pong ay taus-pusong pasasalamat. Tayo po'y magbiyahe. Makakadaupang palad po natin ang Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office sa katauhan po ni Police Colonel
Romel Aliaga Velasco. Magandang tanghali po, PD. With me is my co-anchor, Police Lieutenant, ang haba kasi, no? Police Lieutenant Marcos Mase. PD, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, PD. Magandang tanghali po sa inyo, Mama Flory, and also sa aking kapatid, Brother Mike Mase. Yes. Magandang tanghali po. At saka proud member of PNPA Kaagapay Class 96. The man behind the Lingkod ng Bayan is also your classmate PNPA Kaagapay 96, sir. Opo, kaya po hindi na ako nakatanggi eh. Dahil nakita ko pa lamang po yung pangalan ng aking snappy classmate, Brother Ben Capini, nanginginig pa. Anyway, PD, you will be staying with us until 1:10. So meanwhile, bukod po doon sa ABP na ating i-present partner, no? Nakabati ka na naman kay PD. So tuloy-tuloy na natin to, and congratulations po, no? Very impressive yung ABP na naipresenta sa atin. And congratulations also, we are being viewed, no, over Bataan, na nanonood silang lahat sa kanilang provincial director. Yes, partner. Ang daming nagsumubaybay sa kanya. Ang dami. Abukay, Limay, Orion. Okay. So ngayon muna, alamin muna natin, thank you very much din pala kay Patrol Woman, Gerald Salungi. Magandang tanghali sa iyo, Gerald. Okay, alamin natin yung present and current operational accomplishments and other notable accomplishments ng provincial office ng Bataan. Ano ang mga kasalukuyang programa ng Bataan PNP, PD? So bago po yan, ma'am, gusto ko lang din ipabatid na ang Bataan po ay insurgency-free province na since 2016. Okay. Ganun na din po, nagawaran po tayo ng parangal bilang drug-cleared province since 2020, February 1, 2020, satisfying all the requirements, 14 parameters set by the DDB. Kaya po, yung iba, makikita nyo, bakit meron pa rin kayong mga accomplishments sa anti-illegal drugs? So ito po ay parang sa principle po ng falling leaves. So sa ngayon ay cleared ka, mamaya ay maaaring hindi na. So tayo po bilang kapulisan dito po sa Bataan ay patuloy po ang monitoring at panghuhuli kung meron pa pong may report ang ating mga kasamahan, mga stakeholders po natin, especially the BADAC. Kaya po ito ay nasusustain po natin yung drug cleared status. Although meron pa rin po mga nahuhuli. Pero yan po ay binibigyan po tayo ng PDEA ng maximum of 60 days para ma-clear po kung meron pa po or ma-neutralize ang mga drug personalities kung meron pa po mga nagsibalik base po sa kanilang validation. So yun po. Okay, nabanggit nyo, PD, kanina kung meron pang nahuhuli. Parang this is also one of the challenges, no, sa ating mga otoridad. Ika nga, the more maigting yung kampanya is, the more china-challenge din at naglulutangan pa. Ang malas nga lang nila dahil sincero yung kampanya and the campaign will not stop. Di po ba, PD? Opo, tama po yun. Ganun na rin po. Meron po tayong mga programa dyan, maging sa mga drug users. Meron po tayong bahay pagbabago na kung saan ito ay naging best practice. Simula pa po noong 2016, nung ang ating pong TDCA ay siya pong provincial director po ng Bataan. Kaya dito po nagsimula po yung bahay pagbabago na kung saan yung pong ating mga drug personalities ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon para po sila ay magbagong buhay. Ganun na rin po yung balay silangan from the PDEA para naman po ito sa mga drug pushers na sumusuko at gusto magbagong buhay. Okay, partner, mukhang may gusto kang itanong kay PD. Yes, Go partner, nabanggit ni sir kasi yung yung about drug cleared province. Sir, ano po yung mga naging best practices po ng ating best practices nyo po para tayo mga drug cleared province? Opo, katulad po nung nabanggit ko kanina, wala naman pong kakaiba
dun po sa ating ginawa. Ito po ay pagsunod lamang dun sa ating Barangay Drug Clearing Program. Katulad na rin nung kasalukuyang programa ng ating SILG, ang BIDA program. Bida, Tayo oo. po ay at ang kasimbayanan ng ating Chief PNP. Tayo rin po ay ganun. Ito po ay nangangailangan ng whole of government, whole of nation approach. So kinakailangan po nating ni-engage ang bawat ating community, stakeholders, barangay, at masiguro natin na active po ang ating MADAC at ang PADAC. Kaya po mapalad po ang Bataan dahil po sa pamumuno ng ating mga leader dito po sa lalawigan po ng Bataan na sinuportahan po nila itong Barangay Drug Clearing Program. Bilang best practice noon ay ito po nga bahay pagbabago. Naging isa to sa mga requirements para nang sa ganun ang ating pong mga barangay ay masabi nating drug cleared dahil yung mga personalities po involved ay saan mapupunta kundi po ito ay pumasok sa ating bahay pagbabago or sa ating mga rehabilitation centers. Ito po ay sinuportahan na kung saan ang pangunahing naging problema po dyan ay after graduation ng ating mga reformists ay saan sila mapupunta. Diyan po pumapasok ang ating stakeholders ng TESDA at ang local government unit na kung saan ito po mga ating mga reformists na nagsisipagtapos at nagbabagong buhay ay nabibigyan ng trabaho. Maging sa may mga success stories po tayo dyan na kung saan yung mga nagbagong buhay ay naging maganda ang kanilang pamumuhay. Lamang dahil po sa ating mekanismo na sumbong bilis monitoring team. Bakit meron ito? Kasi po, paano po natin mamomonitor kung ang isang graduate ng bahay pagbabago ay talagang nagbagong buhay? So sa pamamagitan po ng tulong ng ating team from the barangay, composite team ito sa barangay na pinamunuan po ng ating pulis sa barangay at ng barangay captain at respected individuals, ay namomonitor po itong mga drug personalities po natin kung nagsisipagbalik. So kung namonitor po sila, ay dyan po subject for operation kung talagang talamak at nagsibalik sa pagtutulak. Kung ito po ay nagbumalik sa paggamit, ito po ay atin pong kakausapin po muli yung pong ating tokhang activities kasama ng ating mga faith-based organization. So yun po yung ilan sa mga naging challenges po namin o naging activity pagdating po sa Barangay Drug Clearing Program. Okay, and ulit nga natin parang general peace and order in the area of Bataan because we have with us is the provincial director of Bataan PPO. So this time ang nais nating kumustahin kay PD itong hindi naman po PD lingid sa ating kaalaman na isa din sa ating pinagtutuunan ng pansin at mukhang kontrolado naman but as far as we are concerned, medyo parang lumalaki din yung problema natin dito, PD, sa online scam. Kumusta po sa probinsya ng Bataan pagdating po sa mga precautionary measures ng inyong tanggapan kaugnay po sa online scams? Opo, buti po nabanggit po niya dahil po dito po sa Bataan may mga incidents po din tayo dyan. Kaya po ang ating pong PIO din ay nagpo-post ng ating mga babala doon po sa regarding sa modus operandi at nagkaroon po tayo ng mga seminars na kinandak po yan ng aming Regional Community Affairs and Development Division para po dito sa ating mga SOCMED personnel at nang sa ganun maging makapacitate po ang ating mga personnel. At itong mga online scam po ay patuloy na lumalaganap at marami pa rin na nabibiktima. Kaya naman po yung awareness sa mga barangay at napaka-importanteng tulong po ng mga barangay officials at ang ating mga komunidad para po dito makapagbigay alam, ma-prevent po natin ito at yung ating mga personnel sa mga sinusuportahan po natin yung SIM card registration. Ito po isa malaking magandang programa na sa kasalukuyan ay sinusuportahan po ng ating mga kasama.
So PD, generally speaking, how would you rate yung ating pong istatistiko about cybercrime? A little lesser in the area of Bataan? Hindi po masyado rito, although meron po mga incident, pero mangilan-ngilan at ito po ay tinutulungan po tayo ng Anti-Cybercrime Unit ng Police Regional Office 3. Okay, partner. Yes, partner. Tanong ko lang kay sir kung ano po yung crime prevention efforts natin po dyan sa PNP Bataan. Opo, ito po ay patuloy ang ating pong mga police interventions. Kasama na po dyan ang ating mga checkpoint operation, religious conduct po ng deployment ng ating personnel sa anti-criminality. Ito po nabanggit po kanina, nakita po natin yung mga uplan bakal, yung visitorial powers po ng ating mga chief of police. At meron po kaming sinusuportahan na programa po ng ating probinsya. Ito po yung One Bataan Interagency Action Center na kung saan ito pong mga border control points po natin ay magkakaroon po ng building or mga facilities intended para sa composite team ng Philippine Army, ang ating pong Coast Guard, Maritime, PNP, at iba pa pong stakeholders sa local government unit. Ito po ay napakaganda dahil lang Bataan po ang isa sa mga peaceful provinces dito po sa Central Luzon. At very minimal po ang mga crime incidents po natin when it comes to 8 focus crimes. So nag-average lang po kami sa average monthly crime rate po ng 17. Kaya po kung mapapansin nyo po, very minimal po ang mga crime incidents po dito base po sa aming report. Okay, PD dyan po ba ito ba ay pasyalan din ang ating mga turista, ang area ng Bataan? Meron tayong mga tourist spots there in Bataan, PD? Yes po ma'am, madalas pong puntahan ng Bataan when it comes to sa tourism po namin, ang bayan po ng Morong, marami pong mga beach resorts po dyan, mga tourist destinations sa Bagac, yung Las Casas de Acosar. Meron din po kami sa Maribeles, and then sa Pilar, dito rin po yung Mount Samat Shrine. Okay, siguro ang nais naman nating kumustahin kay PD, no? Higit sa lahat yung patuloy partner na programa ng ating Chief PNP, no? Yung Kasimbayanan. At alamin din natin kung ano po ba ang forum ng faith-based leaders in the area of Bataan, PD? Opo, maganda pong nasabi niyo po yan dahil actually po bago po tayo nagpunta rito para po dito sa ating programa ay katatapos lamang po ng aming monthly assessment and validation together with the faith-based leaders and chief of police para po malaman kung ano pa po yung ibang mga challenges when it comes to implementation po ng ating kasimbayanan. At buong pusong pagmamalaki na masabi sa inyo na very active po ang kasimbayanan together with the faith-based leaders po dito sa Bataan. Katunayan po, magkakaroon po ng forum dito po sa Thursday and Friday. Pupunta po rito yung national leaders ng kasimbayanan. Sila Pastor. Apo. Go ahead, PD. Go ahead. Natutuwa lang tayo kasi last week po ang aming panauhin is Brigadier General Ortiza, no, yung ating chaplain, and ika nga bawat isa sa atin, sabi nga natin, we are very inspired dahil ika nga napakasarap mamuhay na ang nasa gitna natin ay ang Poong May Kapal. We are inspired and we are always guided by the Lord. So congratulations sa area ng Bataan partner, no, na yun, sabi nga ni PD a while ago bago itong programa natin ay nagkaroon sila ng isang meeting about that. So ang kumustahin naman natin kay PD, babalikan ko PD, no, yung ating kanina nabanggit ninyo a little lesser na, no, yung problema natin partner sa droga. Ever since po ba PD na monitor po natin kasi we promised, no, those people talagang sinubmit yung sarili nila na sa pagbabago.
and even the local government units, including the Philippine National Police, ay inaalalayan sila pagdating sa pagbabagong buhay, lalo higit ang livelihood. PD, kumusta po sa inyong area of responsibility? May nakalaan po bang mga livelihood para dito sa ating mga ika nga ay nais magbagong buhay pagkaraan ng pagkagumon sa droga? Opo, tama po yan. Dito po sa lalawigan po ng Bataan ay napakarami pong industrial company. Maliban po sa programa po ng TESDA, katulad ng sinabi ko kanina, yung po mga gusto magbagong buhay ay naipapasok po o nagkakaroon ng trabaho. Hindi lamang po sa ibang bansa, maging dito po sa amin sa lalawigan po ng Bataan dahil meron po kaming Freeport area of Bataan na kung saan higit sa 100 locators po ang nandito po sa Maribeles and also sa economic zone in Hermosa. Kaya po yung job opportunities po ay napakalaki. Isang tulong na rin po yan sa ating pong isa sa mga clusters ng LCAP, yung pong PRLEC, so Poverty Reduction Livelihood Empowerment, Employment Cluster. Sinusuportahan din po natin yan at sa katunayan, makita niyo po kanina, maliban po sa anti-criminality, meron din po tayong insurgency na ang Bataan ay white area na po. At kino-confront po natin dito ay mga legal o front organization ng CPP-NPA. Kaya naman po kami, yung programa po namin na naipakita kanina, para mapasyalan yung pong ating mga laylayan o yung mga GIDAS o yung geographically isolated disadvantaged areas ay napapasyalan ng pulis sa programa po ng Talipapa para sa ating mga katutubong ETA dahil sila po ang isa sa mga vulnerable sectors na madali pong mahikayat ng ating mga kalaban. Kaya po, aside from napapasyalan na po sila ng pulis, na-commit pa po ng ating kapulisan sa tulong po ng local chief executive na madala sa pamilihang bayan ang mga produkto po ng ating mga katutubong ETA. So hindi po sila pakalat-kalat. So dito po sa Bataan, organized po yan. So meron po silang mga sariling pwesto sa mga pamilihang bayan po sa buong lalawigan. Ang galing naman, ano, ika nga, hindi na sila maghahanapan ng lugar. Ang lokal na pamahalaan ay pinaglaanan sila ng pwesto. And with that, congratulations, PD. Yun binabanggit ko kanina, partner, kasi talaga naman para matunghayan mo ang isang taong nagbabagong buhay, no? Ay yung patuloy na ika nga ay monitor sila, tinitignan ang kanilang kalagayan. And saludo tayo sa mga otoridad. Yan po ay bahagi na ng kanilang mga ika nga ginagawa ngayon sa ating mga kababayan. Not only our security, dati nga, no, seguridad, kaligtasan lamang. Pero ngayon, ang lahat po sa atin ay ika nga may malasakit ang ating mga otoridad. Partner, mukhang may gusto kong sabihin kay PD. Go ahead. Yes, partner, may kaugnayan yan doon sa sinasabi mo. Yung kung gusto ko sanang kumustahin kay Sir PD po, yung ating BIDA program. Kumusta po yung ating BIDA program sa Bataan? Opo, sa katunayan po, meron pong validation na gagawin dito po sa Police Regional Office 3. Yan po ay pinaghahandaan po natin, pati po yung BIDA rollout. Kaya naman po, yung programa po na yan ay naka-anchor po ang lahat po ng aming mga activities sa anti-illegal drug campaign, dyan po sa BIDA program. Kaya naman po, dito po sa Bataan, nag-launch na rin po kami ng aming programa. Yung kung tawagin po namin ay School Police. Yung pong sa kabataan, uunlad ang lupang pinanggalingan. Yan po ay sa pamagitan po ng drug awareness campaign sa mga schools. So yun po, yung mga leaders po, yung mga estudyante po natin sa mga different schools ay kasama po ng ating kapastoran, yung Kasimbayanan at BIDA program ay nailalapit po natin o naibabahagi po natin sa hindi lamang sa mga paaralan, maging sa workplace, sa ating mga barangay. Yan po yung mga lugar na ating pinupuntahan. At dito po sa Bataan, hinihintay lamang po namin yung validation at sa 24 magkakaroon po ng validation na kung saan mapapakita po natin yung ating kung asan na po tayo
when it comes to implementation po ng BIDA program katuwang ang DILG. Okay. PD, nais naman po natin kumustahin. Kumusta naman po ang ating relasyon sa ating mga stakeholders wherein very supportive po sila sa mga programa ng ating mga programang inilulunsad ng ating mga kapulisan. Kumusta po sa inyong area of responsibility ang response at pangangalaga nyo naman sa ating mga stakeholders? Opo, tayo po ay sabi ko nga po kanina, sa tulong po ng ating mga stakeholders ay nagagawa po natin at napapagtagumpayan lahat ng ating mga activities. Kadalasan po ang meeting, ganun na rin po sa ating mga provincial government, yung meeting with the stakeholders ay very active. At paano natin sila maikayat, kundi sa pamagitan po ng serbisyo po ng ating bawat kapulisan dito po sa lalawigan po ng Bataan. Kaya naman po, kinakapacitate po natin ng ating mga pulis na magkaroon ng malasakit, commitment, dedication sa pagbibigay serbisyo. Sa pamaraan po na yan, sigurado po ang suporta po ng ating mga local government unit at stakeholders. Kaya po mapalad po ang Bataan dahil sa programa po ng PNP ay sumusuporta po ang lahat. Dahil although hindi po perpekto ang mundo, yung po ating mga kampanya ay meron pa rin po talaga mga lapses. At yung kapulisan naman po, kaya po nilocalize po namin yung form police. Lahat po ng mga PNP personnel na may konting internal o breach of internal discipline, mga minor infractions ay dinadala po natin dito sa provincial headquarters, katuwang ang faith-based organization, ay nagkakaroon po sila ng 1 week na parang reorientation or seminar. Nang sa ganun, makita nila ang kanilang mga pagkakamali. Oo nga. Mabago nila yung kanilang maling gawi. Yan po yung gusto natin na maging legasya po natin dito sa Bataan na lahat po ng kapulisan natin ay may malasakit sa kapwa. Okay. Oo nga, PD, alam mo, partner, natutuwa tayo kasi yung ikot ng serbisyo ng ating kapulisan ngayon and how the church is monitoring, at yung mga faith-based natin na mga nagsisilbi po ito, PD, sa bawat isang kapulisan natin. Parang merong amang palaging tigapagpaalala sa mga taong naliligaw man ika nga ng landas. Kaya to those people, to those members of the Philippine National Police, ika nga na may tendency na maligaw ng landas, meron pong tumatapik at nagpapaalaala. Di ba, PD? Opo, parte po yan ng ating internal cleansing po sa PNP. Oo, sabi nga ni Father Jason before, nung ating nakasama dito, napakalaking bagay, yung nandyan, yung ating, yung God is the center of everyone's life, but followed by those people surrounding us, na nagpapaalala sa atin. So, babalik po tayo, PD, meron pa po tayong 10 minuto bago po tayo mag-iwahiwalay. But meanwhile, PD, wag po nyo po kaming iiwan. Tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang programa ito ay handog sa atin, ang Angel's Burger, ang burger ng bayan.
at ng SM Supermalls at SM Mega Mall. Gayon din po ng Baliwag, Lechon Manok. Hi, Rolly Meriales. Thank you too. Maganda tanghali kay Ma'am Pat Kapili, gayon din sa The Action Man. And maraming salamat sa Bataan na PPO. Ang dami pong nanonood from Bataan. Ang tumpak na oras, 2 segundo makalipas ang ika-1 ng hapon. This time, atin pong mumuling ibabalik ang Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office sa katauhan po ni Police Colonel Romel A. Velasco. Sir, PD. Yes, ma'am. Opo. Okay, kanina partner, nag-ano nga tayo, no? Yun, pinapasalamatan natin yung sabi nga ni Father before, minsan makakarinig ka na wag na munang ituloy, busy, ganito. But this time, obligado ang bawat isa dahil ito ay bahagi na, no, ng kanilang tungkulin. And this time, bigyan natin ng pagkakataon si PD, aside from the messages na ihahatid niya, lalo-lalo na po para sa mga mamamayang tiga-Bataan PD, baka po may nais pa kayong ipaabot sa amin sa mga magagandang programa niyo po dyan na ginagawa at gagawin pa sa Bataan area. Opo, bago po lahat, sa panghuli ay gusto ko po ulit magpasalamat sa inyo, ma'am, sa aking classmate kay Colonel Kapili, sa kay Bro Mike Mase sa pag-imbita po sa akin dito at isa pong karangalan na maging inyong speaker ngayong araw na ito. At lubos din ang pasalamat actually kanina po dun po sa aming Kasimbayanan Assessment and Validation. Monthly po kasi ito eh. Nagsimula po yan October. Laking pasalamat po ng ating mga kasamang faith-based leaders sa ating pong Chief PNP Police General Rodolfo Azurin Jr. Yes, dahil po sa programang Kasimbayanan, dahil po naipaliwanag ng gusto ang kahalagahan po ng simple formula ng yung ingredients po doon, yung pong presence po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mga faith-based leaders para sa ating crime prevention effort. Kaya po lubos ang kanilang pasasalamat. Ganun na rin po kami dito po sa baba sa mga provincial office ay nagpapasalamat po sa programa po ng ating Chief PNP. Ganun na rin po sa ating BIDA program ng ating SILG. Gusto ko lang din po sanang batiin ang aming Regional Director, Police Brigadier General Cesar Pasiven na kung saan po ay kaarawan niya po bukas. Wow! Happy birthday sir. po! Bukas na rin po ang kanyang 56th birthday kaya po may turnover po bukas sa Police Regional Office 3. Ang birthday mo din, PD, ang birthday mo din malapit na eh. 3-3. Advance, Go ahead sir. po, go ahead. Thank you po. Kaya po dito po sa amin sa lalawigan po ng Bataan ay malaking tulong ang ating po mga kapulisan dahil po sa kanilang commitment. Kaya nagpapasalamat din po uli ako dahil po for 5 consecutive months ay naging top 1 po kami sa Unit Performance Evaluation Rating sa buong Region 3. Yan po ay dahil sa commitment ng ating mga kasamahang PNP and non-uniform personnel. At ang pinaka-importante po dyan, maliban po dun sa ating performance, ay makita po natin na very responsive ang ating community at maganda ang imahe ng ating kapulisan dito po sa lalawigan po ng Bataan. Kaya po yan po ay ating mission o vision na ipagpatuloy ang ganito po mga programa. Yun din po ang gusto rin pong iparating ng ating po mga kasamahan sa faith-based leaders na sana po kahit po magpalit pa man po ng administrasyon o kung sino man po ang maupo ay patuloy ang ganito mga programa. Although magpapalit-palit lamang po ng pangalan po siguro pero napakahalaga po itong programa po ng Kasimbayanan, yung MKK is equal to K at ang BIDA program. Kaya po kami po dito po sa baba ay lubos na sumusunod sa lahat ng mga kautusan at mga programa po ng PNP. At asahan niyo po na ipagpapatuloy din po namin ang lahat ng mga programa
na may kinalaman po sa pagpapanatili po ng kaayusan, hindi lamang po dito sa lalawigan po ng Bataan, maging sa buong Pilipinas. Kaya po sa inyo po, maraming salamat po ma'am, sirs, sa inyo po pag-imbita at marinig nyo naman po ang aming munting handog sa ating po mga mamamayan dito po sa lalawigan po ng Bataan. And we are very proud na we have presented ang Bataan, lalo na higit sa leadership ng ating Police Provincial Office Director, si Police Colonel Romel Velasco. So with that, sir, taus-puso po ang aming pasasalamat mula po sa ama ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po sa pagkakataon. God bless you always, sir. Ikaw. Maraming salamat po, sir, at sa pagpapaunlak niyo po sa aming imbitasyon. Thank you po. Mabuhay. God bless you, sir. Advance happy birthday, PD. Thank you po. Thank you po, ma'am. Okay, inyo pong narinig ang tinig ng Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, no, partner, no? Huwag kang magganyan, nahihilo ko. Alam mo, kanina pa to, pakuan mo yung upuan niya, ha? Oo, oh, partner, magsalita ka. Yes. Natutulala ka. Papapakuan ko yung upuan mo. Yes, partner. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Batiin mo si ng CDS. DWL. Siyempre, Pinapanood ka ni CDS. Talagang pinapunta niya ako dito kanina eh. Sabi niya, pahatid kita sa ating piloto, si Police Corporal Francis de los Reyes. Para lang, Alam ka na, partner. Paalam ka na, huwag ka na magkwento. Yes, partner. Maraming salamat po sa ating taga-subaybay ng DWL 1242 sa ating DWBL. DWBL 1242 sa ating talapitan sa aming programa. Maraming salamat kay CDS, Police Colonel Benliner Capili, sa pagpapadala sa akin dito para makapag-co-anchor sa ating partner ng ating partner Flory Gabitan. Parang bagahe ka lang, ha? Okay, partner, maraming salamat, no? Siguro next time around makikita nyo na ang isang batikang Lieutenant Michael Marcos Mase sa tabi ko at ipapako namin yung upuan niya, kanina pa umiikot, ano? So once again, maraming salamat sa ama ng lingkod ng bayan, Police Colonel Benliner Capili, sa ating technical side, kay Engineer Arnold, kay Corporal Barameda, kay Corporal De los Reyes, at sa aking co-anchor. Again, thank you very much, partner. At sa ating pong hinandugan ng ating mensahe kanina, rest in peace with the Lord. Rest in peace. Oo, magandang tanghali po. At again, sa darating na Martes, partner, biro mo, ang Martes natin is the last day of February. Yun. So once again, partner, thank you very much. Ito po ang niyo abang lingkod, Flory Gabitan. Mag-arinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules.